I let you have revived your concerns for me. You were indeed concerned for me, but you have no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situations I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstances. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Yet it was kind of you to share my trouble. And you, Philippians yourselves, know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptance and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Let us pray. Loving Father, thank you, Lord, sa gabi na pinagkaloob niyo muli sa amin, Lord. Thank you for the great opportunity and privilege once again, Panginoon, na makalapit sa inyong presensya. First and foremost, loving Father, humihingi po kami ng paglilinis niyo po, patawad sa aming maraming kasalanan na nagawa sa inyo, sa gawa, sa salita, at sa pag-iisip, na sa gayon, Panginoon, hindi ito maging dahilan o maging hadlang sa aming pagsamba sa inyo, sa aming paglapit sa inyo sa gabing ito. Mang banal, alam po namin, Panginoon, kung wala kayo, wala kami magagawa. At kayo lang, Panginoon, nakakabatid, nakakaalam sa aming buhay, sa aming puso, ang nilalaman nito. Lord, I pray na nawa ang aming pagpapuri sa inyo at pag-aawitan, pakikinig ng salita, nawa maging mabangong samyo ito sa inyong harapan sa gabing ito. At I pray, loving Father, gamitin niyo ang inyong lingkod sa gabing ito na sa kanyang paghahasik ng iyong salita. Bigyan mo siya, Panginoon, ng makalangit na kaalaman na sa gayon, Panginoon, ma-deliver niya ito na ayon sa inyong mga salita at mga plano. At ganun din kami, likewise, Father. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kami, Panginoon. Grant us the wisdom na kailangan namin, Panginoon. Nanuwa, lubos namin ito din maunawaan at maisa sa buhay namin sa araw-araw namin pamumuhay. I pray, loving Father, sa mga brethren namin na papunta pa lang or papakunik pa lang, Panginoon, sa Zoom or sa online. Lord, enable them at ingatan niyo sila, Panginoon. Sa iyo namin ito pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, sa gabing ito ay magsimula po tayo sa pag-aawitan. Awitin natin ang first songs. Nathan. There shall be showers of blessing. Wala sa monitor na malaki na eh. Ayan, okay? Sige po. First verse. There shall be showers of blessing. There's a promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sounds of abundance and rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing if we let God have His way. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Maraming salamat. Susunod na awitin. Awitin natin, I love to tell the story. Tama ba yun, Nathan? Tama. Sige po, awitin natin. First verse. I love to tell the story of ancient things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings and nothing else can do. I love to tell the story, tell me my fame and glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it well. Same hungering and thirsty to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. Will be my team in glory to tell the old story of Jesus and His love. Okay, maraming salamat po sa masiglang pag-aawitan. Sa gabing ito po ay mayroon po tayong 20 at 29 minutes na magbigay ng patutot pasalamat sa ating Panginoon. Sino po ba ang gustong mauna dito sa church? Sa Zoom, pwede po kayo mag-unmute. Maririnig po namin kayo. Nandyan po si Jackie, si Corinne, si Brother Dave, Sister Marge, Jari, si Ate Mai, including sa ating monitor na nandyan si Pastor po. So, sino pong mauna? Sige. Magandang gabi po sa atin lahat, lalo na sa Zoom. Wala pa yung si Edel sa Zoom. Tinurungan ko na nga mag-submit. Wala, nagbabantay ng bata sa bahay. Umalis yung mag-asawa. Kaya wala siyang kasama. Mga nakasama yung mga bata. Binabalik ko papuri sa Panginoon. Papasalamat ako sa kalakasan ng katawan namin at walang nagkakasakit. Maraming salamat sa Panginoon. Naalala ko lang yung topic natin nung napakaganda nung tinuturo ni Pastor sa mag-asawa. Tayong mga nandito, matitigas na yung buto natin eh. kaya nakita ko, advantage to sa mga bago, Pastor. Yung mga bagong mag-asawa yon. Pero sa amin, yung natutunan namin sana hindi pa huli ang lahat.
narinig namin na napakahirap palambutin kumbaga sa buto, Pastor. Napakahirap talagang, ewan ko ba't nakikita ko naman sa mga kasama natin na kung mag-ano sila, talagang nagiging one-sided. Yung sa Biblia, talagang dapat give and take na wag mo titignan yung mali ng asawa mo. Tayo talagang, yan na naman kanya ka na naman yung babae, ako rin nung gaganti rin ako maya-maya, ganin ko rin pala ganti yan, ba't walang inaano, kundi makaganti tsaka kung kahit na makasawa lang na sa salita, nakikita mo pa rin yung hindi talaga tugma sa Biblia. Napakaganda nitong topic ni Pastor na kami talagang advantage sa mga mag-asawa. Kami matitigas na yung buto namin talagang sana mapalambot ni Pastor at saka salita ng Panginoon. Napakaganda ng topic na yun na nakikita ko na ako talagang I'm pride talaga lalaki. Hindi ako magpapatalo kahit saan tayo makarating. Ako talagang, meron din babaeng matigas. Hindi rin ako papayag. Mabuti na lang, siya misis ko, hindi magano matigas. Kung matigas sa misis ko, naghiwalay na siguro kami. Kaya mabuti, salamat din ako sa Panginoon na hindi siya naging matigas, kundi hinamon ko na ng hiwalayan nun Dahil nakasalanan ko rin, Pastor, nahuli ako ng babae. O siyempre, lalaki. Kahit nahuli ka, nagmamatigas ka pa rin. Sabi, pag uwi ako, galing ka na naman doon sa Sabi sa akin, sa lubong. Hindi ko makalimutan yung ginawa mo, Abe. Ako, hindi mo makalimutan, hindi maghiwalay na tayo. Ganun pala, araw-araw, pag nakikita mo ko, naalala mo yung ginawa ko, para mawala na, maghiwalay lang tayo. Mabuti, hindi siya pumayag. Kaya, pasalamat din ako sa Panginoon, kako na kahit papaano nung araw na makasalanan ako, hindi na rin pinayagan na naging broken ba na, ako, lumaki ako, Pastor, sa pamilya namin, tigna 2 asawa, 3. Kaya naalala ko one time, nanligaw ako doon sa malapit sa amin. Bakit ako? Yung magulang talagang mulat-mula, ayaw sa akin. Pag magbe-bless ako mano po, sabi ng nanay. Ganon. Mano po, tatay. Nakatingin sila doon sa TV, ganon ang kumpas nila. Magbibigay galang ako talagang ayaw sa akin. Nalaman kasi nila na, ano bang pamilya kayo? Imenes po. Imenes! Ano may mga Imenes dyan? Mga uncle ko po, yung mga maraming asawa. Ayaw namin sa inyo, marami kayong asawa. Sabi ko nga, nagdahilan pa ako, nangatwiran pa ako, hindi naman po lahat ng bunga sira. Imposibleng mamunga manggang santol. Talagang hindi ako makalusot. Talagang naalala ko talaga yung background namin Lahat, mula sa lolo, mga uncle. Hanggang doon sa lahat na siguro na lahi namin talaga. Kaya kinakatakutan ng mga babae doon sa amin ng mga Imenes Pag Imenes ka, yari ka. Pag nahuli ka, nabingwit ka niya, yari ka na. Kaya pag may namatay na Imenes, makita mo, ilang kaya yung darating? Mamaya may dumating. May bata, pumunta doon sa ano kaya yun? Pabulong-bulungan niya magkakamag-anak. Maya-maya, mag-declare na ako po yung anak sa laban. Ang daming na, mga yung mga nakikita ko lang yung mga mabuti, hindi ako nakong gano'n na hindi ko lang alam kung nagkaroon ako ng anak sa labas. Alam ko, marami rin ako nagawa. Sana mapatawad ako ng mga kung may mga anak man ako sa siyempre military kung ako humingi ko ng sa Panginoon na kung may nagkaroon ako ng anak na patawad na lang tsaka alagang hindi pa ako alam na hindi pa Kristiyano nung araw na sabi ko napakasarap ng buhay ng military. Pag na-assign ka doon sa ibang lugar, sigurado, unang-unang iwasan mo doon, babae talaga. Mayroong babae doon na pinuntahan pa ako sa kampo. May bisita ka, Jim. Abe, sino? Sino ka? Ako doon sa babae. Ako si bakit kailangan mo? Gusto kita may asawa na ako, kahit na. Talagang walang pakialam, kahit na may asawa. Hindi ka ako Talagang natakot din ako Mabuti pa yung nanligaw ako, hindi ako matatakot. Pero yung babae, niligawan niya akong ganun na, may asawa na ako. Wala akong pakialam kung may asawa ka, basta gusto kita. Natakot ako doon sa babae, may iwas ako. Ako, napakahirap pa na lang ganun na, pero ako, pinipilit ako ng liligaw doon sa isa. May asawa na nga ako, nililigawan ko pa. Ako napakagaling ko pa ng mga nung araw. Lalaki, talagang, pagka may sinabihan ka ng lalaki na, sabi ng babae, ba't mo ako nililigawan? Di ba may asawa ka? Hindi mo ba mahal yung asawa mo? Sabi sa'yo. Ano sasagot mo? Ako pinag-aralan ko nung araw yun. Pinag-aralan ko, Pastor, yung mga ganun para makalusot.
Eh, ikaw, sabi sa akin ng babae, ba't mo ako nililigawan? Di ba may asawa ka? Hindi mo ba mahal yung asawa mo? Sabi sa akin. Sagot ko eh. Eh, kung sabihin ko sa yung hindi ko mahal yung asawa ko, maniniwala ka. Hindi, o hindi pala. Kaya wag natin pag-usapan. Tayong dalawa na nakalusot eh. Talagang pakakalusot ka, mapapalusot ka eh. Kaya pasalamat ako doon sa turo ni Pastor na kahit matanda na kami, matitigas na yung buto, at sana makahabol pa rin kami. Alagang, matigas pa rin ang talagang buto na yung Pastor. Palambutin mo pa, Pastor. Mga, mga ilang ano pala tayo, midweek, ay mga ilang ano pa tayo session ng mga family ano natin na pagsama-sama ng mga mag-asawa at saka ano eh, na unti-unti namin ano na hindi ka dapat pala magano sa asawa mo, kailangan eh, hindi mo dapat hanapan ng butas. Sabi nga nung araw, mayroon naman ako natutunan nung araw na wag mo hanapan yung may kahinaan ng asawa mo. Eh pag nakahinaan niya, doon ka magagalit, talo ka. Kamukha yung asawa ko, napakabagal. Eh lagi kong pinapagalitan, napakabagal mo. Make it fast, kakot talaga. Paminsan-minsan naman, medyo bagyan mo ng konting bilis. Ibang, wala, talagang mabagal eh. Talagang patay na. Sabi nga, pagtapak niya, pag taas ng pala niya bulok na yung natapakan niya bago nakaano. Sobrang bagal talaga. Kung hanapan ko na yun, lagi kami mag-aaway. Kaya nung araw may natutunan din akong kukunti. Dapat wag mo hanapan yung kahinaan ng asawa mo. Talagang mag-aaway kayo. Yung lagi kong hanapan yung bilis niya, wala talaga. Hindi kami magkakasundo. Kaya tuloy mo lang, Pastor. Maraming salamat. Kunti-unti na, papanambot yung mga buto namin. Ay, misis ko, pag nakita ko may mali, dapat sisitahin ko na yun. Wag na lang. Ako, para, kako yung iniwasan ko kasi, sasagot din siya eh. Kaya, para hindi siya makasagot, pinababayaan ko na lang. Titignan ko, magano lang ako ng, minsan dadaan ko na lang doon siya, ganito kaya gawin natin, no? Para paging ako na lang, na hindi ko, yung ginawa mo na naman, ay hindi ko na ginagawa nun, wala, nakikita ko nagkakaroon lang ng ano na, hindi na kami magkakaintindihan baka mali yung dating ko, mali yung pasok ko, mali yung timing na naman. Kaya pinag-aaralan ko rin yung, hindi dapat ko ba sintahin to, wag na lang. Minsan, dadaanan ko na lang doon sa magandang kwentuhan para doon pa dadaanin na lang. Konting ano pa lang, Pastor, konting-konti na lang, alambot na yung mga buto namin. At maraming salamat po, binabalik kong papuri sa Panginoon. Amen. Praise God, no? Truly na yung natutunan namin nung Sunday, kaya sabi namin sana, maswerte sana yung malapit na magpapakasal. Kasi doon yun naman ko tutunan talaga. Sabi ko dapat ini-invite namin yung mga hindi totoo lang, di biro talaga. Totoo. Napakaganda at saka mas mapalad kayo. Wala namang swerte yata sa Tagalog, sa Bible pa, mas mapalad na, blessed eh. Mas mapalad kayo na narinig nyo at nalaman nyo ito dahil mayroon pa kayong pagkakataon na umatras, mayroon din pagkakataon na maituwid at magsimula ng tama. Tama pa ba, Pastor? No? Kasi minsan pag alam nila, sabi kung alam ko lang dati, minsan ganun ang mga version ng kung alam ko lang, hindi na ako nagpasok sa ganitong Pero hindi eh. God design talaga na para may partner. Pero sabi mo, paano magiging mabuting pagsasama kung wala naman kayong tamang kaalaman tungkol doon sa mabuting pagsasama? So, maraming salamat po. At ako po na-appreciate sa ginagawa ngayon ng ating buting. Sabi nga, kung lagi ko naririnig kay Paring Hill, minamahal nating pastor, nakita kong ang laking kalagahan at value talaga sa ating buhay. Kahit nasa tanda ako na to, dami ko ng seminar din, mas marami pa ako natutunan. Marami pa rin ako natutunan. So, sino pa po? Sino pa po ang gustong magbalik ng patotoo-pasalamat? Parang may tumataas ng noo. Sa Zoom, wala pa po ba? Sa Zoom, wala? Si Ate Bangs parang gusto nang tumayo eh. Ate Bangs, salika na. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. Sa provision, tapos po yung sa tawag niya sa pag-guide niya po sa akin lalo na po nung nakaranas ako nung ospitalong bunso ko. So, wala kasi akong alam pagdating sa mga ganyan mag-aayos. Pero that time, alam mo yung isip mo nagpe-pray ka lang, nagpe-pray. Tapos
alam mo kung saan ang pupuntahan mo, kung saan ka. Eh, syempre, ospital, maraming likuan niya, maraming mga pasikul. Hindi ko alam yun eh. Pero talagang sa tulong ng Panginoon talaga, alam mo kung kaagad kung saan ang pupuntahan mo. So, yun nga, nakaraos naman, nakalabas din. Yun, patuloy pa rin ako napapasalamat sa kanya. Tapos, dudugtungan ko lang yung sinabi ni Brother Rodel regarding doon sa pag-aralan natin ng linggo. Actually, paso nagkaroon kami ng heart-to-heart talk ni Brad J regarding dyan sa natin, sa marriage counseling natin. Kasi kami, pag nag-uusap kami, madalas nakaangil kaming dalawa. Yung talaga nakaangil kami. Kahit minsan di kami galit, akala namin normal lang, pero nakaangil na pala kami. Tapos malalakas ang mga boses namin. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo na, nag-usap nga kami, sabi ko, alam mo na, iingit ako sa iba na i-mention ko nga si Sister L, tsaka sila Pastor. Ginawa ko kay example, sorry Pastora, nasabi ko, sila pag nag-uusap malumanay, tsaka may mga iba kami mga sinabi ko na naiingit ako kasi gusto ko, malumanay din tayo. So yun nga, sabi ko na sana dun sa topic natin, umpisahan natin. So, nakakatatlong araw na kami, Pastor, na parang very light ang usapan namin. Tapos, para ako, sa sarili ko, hindi ko alam nasa isip niya, pero ako nasa isip palagi na kailangan light lang ang usapan. Yung parang kahit minsan parang na-stress ka, pero dapat malumanay. Naniniwala nga ako kasi na pagmahal mo yung isang tao, hindi mo nga siya talaga kailangan baguhin eh. Kasi kusang magbabago yan kasi mahal ka rin nun eh. So sa marriage namin, nararamdaman ko na yung, nandiyan yung pagmamahal eh. Hindi na nawawala, nandun eh. Respect nandun din. Kaya lang minsan may mga ganong, yung attitude ba namin na talagang nung ko pa gustong baguhin. Kaya lang, hindi ko nga mabago kasi pag sa sarili ko lang, ako binabago, tapos minsan siya, hindi naman. So kailangan talaga, mag-usap kaming dalawa. So, nangyari nga yung pastor nung pinagabihan ng Sunday. So, nag-usap kami, sabi niya, so, simula ngayong araw na to ha, gusto ko malumanay. Pag may problema ka sa akin, kausapin mo ko, gusto ko malumanay. Ako rin, pag may problema sa'yo, malumanay. So, nakakatatlong araw na nga kami. So, salamat sa Panginoon kasi talagang pinagpipray ko yan. Pero minsan naisip ko, pinagpipray ko, pero hindi naman alam nung asawa ko na kung ano yung gusto kong mangyari. So, kaya nga, inopen ko yan nung Sunday ng gabi. So, nag-agree naman kami doon. So, napakalaking bagay na sa amin, sa tulong ng Panginoon, 3 araw na kaming, kumbaga, very smooth. Very smooth talaga. Walang angilan, wala. Basta normal na yun yung matagal ko nang hinihiling sa Panginoon. Sana mangyari sa amin yun. Kaya salamat sa Panginoon sa kabutihan niya na ginagamit ang pastor regarding doon sa mga ganyang counseling kasi kahit nga matagal na kayong nagsasama talagang kahit mahal nyo sa isa't isa pero minsan madalas nga na may mga ganong bagay. So, pag nare-refresh ka sa mga ganong pag-aaral, na ano ka na parang na-enlighten ka na parang natatauhan na ay oo nga ito pala ako, parang ganon. So talaga, salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. Sa aming mga Ilonggo, bawal yun minsan kasi kailangan namin malakas ang boses talaga. Kaya narinig niyo si Mamo. Sabi niya, Mamo, galit ka na naman pag nagsalita. Ganun. Kasi parang nag-aaway lagi kami, sabi doon. Kaya pero nasasanay na ako dyan sa Mamo ko kasi sabi ni Mamo, kaya dandahan lang lagi. Yun po, sabi niya. Kaya nga, napapansin. Pero salamat din ako kasi dahil natutunan ko na tama din si Sister Bangs. Ganon din ako. Unti-unti na rin namin binabago. Noon pa yan tinuturo ng aking mga magulang pero hindi talaga kaya, hindi walang parang walang commitment. Nagagawa minsan pero hindi consistent. Ganon. Kaya minsan tama talaga na dapat kailangan ng palalahanan lagi. Always remind. Pero ang sabi ko sa kanila dati, sa mga anak ko, hindi ko kaya, tulungan niyo ako kasi mag-pray. Na God will help me to remind always na magagawa ko yung tama. Kasi kung ako lang, hindi naman natin magagawa yan. Sabi ko, ang tanong ko minsan, pag nagalit sila, did you pray for me? Di ba? Wala. Minsan. Kaya yun po yun ang sikreto dyan.
Mayroon pa po ba sa Zoom? Hindi kayo gustong babawi diyan? Ang dami ditong pagpapala. Sa inyo, wala? Imposible naman yan. Oh, ang iba, hindi pa nakita ko dyan. Oh, nandiyan, ay, praise God, nandiyan na si Kitchen, si Corinne, si Jason, nakita ko na. Si Jackie, si Ate Lisa, nandiyan na rin, nakita ko. Tama si Brother Rodel, tinuruan niya raw ng mag-zoom na lang muna. Ayan, nandyan. Si Madel, nandyan din. Sino ba? Sino pa? Baka gusto mong magbawi, Pastora, itong linggo. Hindi ka nakakaano eh. Baka ano masabi mong sa motor doon? Parang approve na yata. Dali na, kulang na lang sa ano, abs eh. Abs na lang palang kulang nun. Makaroon ng abs. Ha? Hindi payag ah. Wala na po ba? Mabilis-bilis ko to ibigay sa ano. Ayan, si Papo. Ako po. Ay, sino po yan? Sige po. Sino yung nag-mute? Ayan, si Ate Mai. Sige po. Go ahead. Ate Mai. Magandang gabi po sa lahat. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagbibigay ng kalakasan sa aking katawan. At nagpapasalamat din po ako sa biyaya naming natatanggap araw-araw. At nagpapasalamat din ako sa provision na nakapag-enroll na si Riley sa senior high niya. From 21,500, naging 3,500 na lang yung binayaran namin. Praise God. Meron pang isang set na libreng uniform niya. Yun lang po. Salamat po. Binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen. Grabe ang miraculous ng Panginoon, mirakulo ng Panginoon, ano? Talagang kung wala ang Panginoon, hindi mo lubos maisip kung paano ano nangyari. Sige po, Papo. Sir Turn, halika na po. Okay, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Ako rin ay nagpapasalamat din sa Panginoon, unang-una sa kalakasan at pangalawa yung patience. No? Laging problema ko yan sa sarili ko eh. Minsan hindi ako mabilis uminit ang ulo ko pagka nandun yung gusto ko ang nasusunod. And habang naisip ko yung kanyang salita, kaya nga, napakahalaga talaga yung salita ng Panginoon. Eh. At doon sa mga salita niya dapat natutunan natin, ay dapat talaga i-apply natin sa ating mga buhay. Ang problem kasi, ang common problems, alam na, punong-puno na yung isip natin ng salita ng Diyos kung ano dapat natin gagawin. Gusto natin magkaroon ng peace sa loob ng tahanan. Yung disenyo na dyan, itinuturo na sa atin. Pero bakit hindi natin ito nakakamtan? Kasi hindi pa rin natin talaga ang totoo sinusunod. Kasi yung disenyo na yon ay nagmumula mismo sa ating Panginoon. At kung susundin natin, ay talagang ma-experience natin yung kanyang pangako. Pero once na mangingibabaw yung ating sarili, yung kuminsan ganyan tayo, tao eh. Hindi natin papahalagahan yung kanyang salita. No? Para tayo yung mga Hudyo na mga tao nung araw na kung ano yung sa tingin nila tama, yun ang kanilang ginagawa. Eh, gano'n din naman sa atin ngayon, sa ating kapanahunan. Eh. Akala natin yung ginagawa natin lahat ay tama, kaya natin ginagawa. But then, kung tayo ay rooted ng salita ng Diyos, ay maunawaan natin kung ano yung tama at saka ano yung mali. Kasi ang banal na Espiritu Santo, ang kanyang function is to teach us what is right and what is wrong. Every time, kahit na nag-udyok na yung banal na Espiritu Santo sa isipan natin mali yan, umiiral pa rin yung ating pride, ginagawa pa rin natin. Kaya problems ang mangyayari. Dalawa lang naman yan eh. If we obey God, mayroong blessings nagmumula sa Kanya. But if we disobey Him, nandun yung cursing. So sa akin, with those experiences, kahit na yun sa ating mga inaaral every time na karoon ng fellowship, tulad yung ating natutunan last Sunday sa family, number one yun sa pamilya. Kasi pag walang harmonious relationship sa husband and wife inside the family, parang useless. Ano pang na magsama-sama kayo na wala kayong kapayapaan.
And that peace ay makakamtan lang natin kung ilagay natin si Kristo lagi sa sentro ng ating buhay. Without Christ ay talagang magulo. No? Kaya sa mga testimonies ng mga kapatiran, kahit ako nakikinig, natututo ako. Yung mga pamamaraan, no? Ay, thank you kay Sister Bang na nasabi niya nakatatlong araw na sila. Si Brother John, nagsimula na kailan na kayo? 3 linggo na rin o 3 araw din? So kami ni Mamo, magsisimula siguro kami ni Mamo. Baka magsisimula din kami tulad ng ginagawa ninyo. Baka magsisimula pa lang kami. Kayo, sinimulaan nyo, 3 araw na kayo. But praise God, dahil sa amin, kami ni Mamo, hindi kami nag-uusap. Basta yung ginagawa lang namin. Magmi-meet lang kami sa kung ano yung gusto ko, anong gusto niya, wala lang sa Panginoon, kung anong gusto ko, wala lang sa Panginoon. Nagpanagpo lang kami. Pero maganda yung nag-uusap talaga. So, na-appreciate ko kayong dalawa dahil nagkaroon kayo ng deal na okay, heart to heart. So, ako nakikinig, si Mamo mo din nakakinig, ay apply namin yon na kung mayroon akong hindi na ako magsasalita ng mataas. Ahon na lang. Di Mamo, i-apply mo rin yung ginawa ni Sister Bangs at tignan natin kung ilang araw din tayo maabot na mag-work. Kaya ganyan na. So, ganun na ang buhay. Hindi tayo exempted sa mga problema sa loob ng tahanan. Pero ako naniniwala, ano man yung mga problema na dumarating sa loob ng tahanan, basta ang Kristo ang nasa sentro ng puso at isipan natin, hindi obra yung kalaban, mananatili yung mangingibabaw yung Diyos sa buhay ninyo. Kaya kami ni Mamo, ilan na 46, mag-47 years na kami sa marriage namin. Kung talagang mahina-hina, hindi kami abot ng ganun katagal. So, and with that, alam ko dahil sa Panginoon yan lahat. Normal, may sigalot, may hindi pagkakaunawaan, pero pag naisip mo yung Panginoon, ma-erase lahat yon. Ma-erase lahat yung mga iniisip mo. Kasi ang konsultahin mo lagi yung salita ng Diyos. Hindi ito ang disenyo ng Diyos. Sa mag-asawa, hindi ang Diyos ng gusto ito. Mag-isip na tulad ng mga naisip natin. Minsan, yung sinabi Brother Rodel na maghiwalay na lang kung anong para wala nang problema. So, kung minsan, kahit na ganun mga pananalita, pagka inano mo yung salita ng Panginoon, hindi yun ang disenyo. Kaya bumabalik ka lagi sa salita ng Diyos. Kaya napakalaga at yun ang pinasalamatan ko at binabalik kong papuri sa Kanya dahil sa mga aral na ating inaral mula sa Kanya salita. So, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga testimony. Alam ko marami pa po ang gusto. Pwede na lang po siguro isa diyan sa Zoom kung mayroon, hahabol. Sa Zoom, kasi kukunti lang ang nagpatuto sa Zoom, isa lang eh. Ayan. Ako na lang. Sige po. Sige po. Bye, pasok po. Hello? Hello, sige po. Ay. Naririnig kayo namin. Naririnig yung sarit sa taas. Ayun, ako din po gusto ko magbalik ng patotoot kasi sa lapad, sa Panginoon. Sa provision, I thank God na nakapagpa-enroll kami ng 3 bata. And salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng provision and ng wisdom din kung saan kami kukuha. And lahat naman ng yun ay ina-acknowledge namin na galing sa Panginoon. Dahil kung wala siya, wala kami makukuhanan. Sa totoo lang, sakto lang kasi yung kinikita para sa aming daily living. So, yung mga pang-tuition, it's a miracle na meron kami. So, I really praise God for that. Pangalawa, I praise God na naka 1 month na rin si Boston. Praise God na okay naman siya, malusog to iyakin.
Pero I praise God na binibigyan niya ako ng lakas. And although nagkasakit ako last week, para akong nabinat. And I praise God na, ayun, naka-recover naman ako, gumaling agad ako. Ang hirap para pag may sakit tapos may inaalagaan ka. Ayun. And pangatlo, yung Hello. Ayan, nawala siya. Naka-mute ka, naka-mute. Ayan. ayan, hello. Nawala ako, sorry. Nalaglag. Ano nga ba yun? Pangatlo, yun ding papasalamat din ako dun sa lesson last week about the marriage. Naintindihan ko na it takes a lot of perspiration talaga. And I praise God for my husband kasi it takes a lot of strength para sa kanya na hindi ako patulan. Lalo na ngayon na postpartum, parang yung hormone ko, ako nga mismo hindi ko maintindihan yung sarili ko. Siya pa kaya. So, I praise God for him na kaya niya akong pagpasensyahan. Yun. And dahil doon, sa pagpapasensya niya sa akin, kasi minsan parang kahit wala naman siyang ginagawa, inis na inis ako. And minsan okay naman, maya-maya parang inis na ako. But then, because he is so patient and talagang pigil na pigil siya sa he is so gentle. Ako din, napipigilan ko yung sarili ko. Kasi parang, siya nga hindi ako inaaway, tapos ako wala nga siyang ginagawa, away ko. So, ganun din. And, yun lang, I really commend Makil sa, yung control niya para pagpasensyahan ako. So, yun lang binabalik ko paborito salamat sa Panginoon to God be the glory. Amen. Thank you po. Tuloy na po yung motor. Possible na. Parang possible na, Pastor. Kailangan mawala yung tiyan. Okay, tamo. Abs na lang, Pastor. Tuloy. Confirmation na. So, salamat sa Panginoon. Alam ko kayo ay gustong magbalik ng patutuo pasalamat sa Panginoon. Nadaman ko. As I said, sinabi ko na sa inyo, pag ako lagi dito nakaupo, very strict kami sa oras. Alam ni Papo yan. Pag sinabi kong yan, ang oras na yan, ay oras ibibigay ko at bibigay ko talaga. So tawagin ko na po kung mayroon kayong babalik na patutuo pasalamat, maybe si next Wednesday, start tayo na maaga. Si Paring Hill ang siya sana, akala niya siya daw eh. Ibibigay ko sana sa kanya dahil siya nakaprepare eh. Pero sabi ko, ang akin naman, prepare kasi kanina, ang devotion ko yung Philippians chapter 4, hindi ko naman akalain na gano'n eh. Sabi ko, kaya naisip ko, hindi ko rin alam na yung binasa ko reading kanina, ugnay doon sa there shall be showers of blessings kasi provision yun, Pastor, di ba? Hindi ko rin alam na ang Panginoon lang talaga nagda-direct ng mga songs noon kasi pag-pray Lord, anong bang pagpili ko dito na songs. Yan po, no? Grabe. There shall be showers of blessings. Sa Philippians chapter 4, verse 19, but my God shall supply all our needs according to His riches. Nakali ka na. It's your turn. Sige po, handa na po natin ating mga puso't isipan sa salita ng Panginoon. Hello? Naririnig niyo po ba ako? Hello. Malinaw po sa Zoom. Thank you po. Magandang gabi po sa lahat. Gagamitin ko rin po yung pagkakataon upang ibalik po yung pasasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa wisdom, sa pag-aaral po ng kanyang salita,
wisdom rin po sa work, tsaka po yung kapahingahan po na binigay niya po sa akin. Nag-leave po kasi ako ng 2 araw. So, yung maraming naka-leave last week, napagod ako. So, ngayon naman ako nag-leave. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nag-ano talaga ako eh. Iniisip ko kung ako ba talaga ngayon. Pero, nag-prepare na lang talaga ako kasi kung may free time ka nga, mas maganda sana na ano rin, na bigyan mo ng oras yung Panginoon, di ba? Para hindi tayo, tsaka it takes time para doon po sa salita ng Panginoon para po himay-himayin. Binabalik ko rin po yung lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa pag-sustain niya po sa family namin. Tsaka po sa kay Kael po na healthy po, hindi po nagkakasakit si Kael at ayun po, noon takot na alam yun ni Corinne kasi unang baby rin namin, 'di ba? Kahit sino naman may unang baby, parang overprotective ka eh. Pero mas ano po kami, mas malaki po yung tiwala namin sa Panginoon. Kasi kung iba po, pinalaki po ako ni Mama nung baby po ako na hindi po ako nilabas ng 1 taon. So parang yun rin po sana yung gagawin namin kay Kyle. Hindi po kami lalabas 1 year. 1 year na bago gumala. Pero sinabi ko, gusto kong palakihin yung anak namin na sanay sa tao, sanay sa simbahan. Kaya talagang every Sunday, sinasama po namin si Kyle. At pinagpapasalamat ko po yun sa Panginoon na kaya po namin yun. And ayun rin po, siguro ngayon ko na po nararanasan yung sinasabi ni Pastor na ano, may mga bagay na mahirap rin i-share sa lahat. Pero ito po yung ano eh, yung discernment na binigay po sa akin ng Panginoon na i-topic po ngayong gabi. At ito po, nagpapasalamat ko po yung Panginoon kasi alam ko po na kailangan po natin yung topic na to lahat ngayong gabi. Kaya hinihiling ko po yung full attention nyo po for alam ko naman po na kayo po ay laging may attention sa ating mga messages, 'di ba? Pero this time po, ano po, tingin ko po napapanahon po yung topic ko po ngayon na binigay po ng Panginoon. Ito po ay prepare ko pa po. Kaya hindi po ito ito po ay hindi napag-isipan ko lang dahil sa mga nangyari na sharing nung mga nakaraang linggo. So sinasabi ko na po kagad na ito po, ang starting po ng preparation ko po nito ay last week pa, May 13. Kasi devotion ko po siya, tapos in-expound ko po ng in-expound. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob para i-share din po yung bagay na to na alam ko pong magiging beneficial po sa atin. So, binabalik ko po lahat ng papuri at pasasalamat po sa Panginoon. So, ngayong gabi po, nais ko po na na makuha po yung attention po ninyo sa topic po natin ngayong gabi. So, mga nakaraang pong mga session po natin na ako po yung nag-message, patungkol po ito sa sa kung paano mamuhay yung maka-Diyos na Kristiyano. Yung tunay na maka-Diyos, di ba? Meron po tayong takot sa Diyos, fear of the Lord, di ba? Kaya po natin sinusunod yung Panginoon dahil we fear the Lord. Hindi dahil sa takot tayo, maparusahan, pero alam natin, yung fear na sinasabi doon ay yung deep respect doon sa Panginoon. And tayo'y gumagawa ng mabuti para mag-glorify siya, ma-please siya. Ayun yung motivation natin. At yung nagiging desire natin na sundin na yung will ng Panginoon at hindi na yung dating sarili po natin. Kaya nga po, nasa Bible yon, di ba, na hindi na tayo yung dating mga parang mga pagano, 'di ba? Or parang mga dito sa babasahin natin mamaya, parang mga Gentiles na na ginagawa nila yung mga gusto lang nila. Ang ginagawa na po natin ngayon ay yung kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi na tayo selfish, 'di ba? Napag-aralan din natin, alam mo natin to bilang mga Kristiyano, 'di ba? Reminder na lang to sa atin na na tayo ay mga ang buhay natin hindi na sa atin, 'di ba? Patay na tayo sa dati nating pagkatao, tayo ay isinilang muli, 'di ba? At ayun, tunay na Kristiyano ang hinahanap niya ay yung kung ano ang nakaka-glorify sa Panginoon. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa isa rin po itong katangian ng isang Kristiyano o reminder sa mga Kristiyano kung ano po yung isa sa mga practical po na verses na mababasa po natin. At nais ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians 4
17 to 30. So babasahin lang po natin itong 17 to 30 para po makuha po natin yung konteksto. Pero ang main verse po natin ngayong gabi ay verse 29. Ephesians 4 verse 29. So, ang verse 29 po, let no corrupting talk comes out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Pero samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Ephesians 4:17 to 30, the New Life. Simulan ko po, sundan niyo po sa inyong mga mata. Ephesians 4:17, the New Life. Now this I say and testify in the Lord, that you must no longer walk as the Gentiles do. In the futility of their minds, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardness of their heart. They have become callous and given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity, but that is not the way you learn Christ. Assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord and Heavenly Father, maraming salamat po Lord sa pagkakataon Lord, sa opportunity Lord na kami po ay makapakinig ng inyong mensahe Lord. Buksan niyo po ang aming mga puso at isip, at bigyan niyo po kami Lord ng puso Lord for correction po Lord. And we know Lord na we do all things for your glory Lord, and tinuturuan niyo po kami sa araw-araw Lord kung paano po kayo gumalaw sa mga buhay po namin, at alam po namin na nakikipag-usap po kayo sa amin Lord sa different circumstances po ng buhay po namin, sa sitwasyon, sa devotion, sa message po sa pulpit, and sa mga brethren po Lord. And we acknowledge Lord yung sovereignty niyo po sa buhay po namin Lord. And Lord, gamitin niyo lang po ako bilang isang instrumento po Lord ng inyong mensahe Lord. Nawa po ay hindi po namin makita po Lord yung mga sarili po namin, yung ibang mga tao po Lord, sa message po nito, bagkos mag-self-reflect po kami Lord. At kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, yung nabasa po natin, dinidescribe po dito, binasa na po natin yung buong yung buong paragraph po na ang topic ay new life, 'di ba? Isa po to sa pag-expound na tayo po ay bago na pong nilalang, 'di ba po? Pero ang focus po natin ngayong gabi ay yung verse 29. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such is as good for building up as it fits the occasion, that it may give grace to those who hear. 'Di ba po? So, yun po, dinidescribe po dito ni Paul doon po sa paragraph na wag na kayo yung maging dating yung katauhan, bago na kayo. At para siyang nagbibigay ng mga instructions mga simple instructions kung paano ba yung dapat iba ka na, 'di ba? Hindi ka na tulad ng dati. And bago po tayo bumunta sa verse 29, 'di ba? Pag binasa po natin yung verse 28, 'di ba? May contrast. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need.
'di ba? Kino-contrast niya po dito yung ano, yung stealing and yung hard work, 'di ba? Yung stealing na associate yun sa dating katauhan, gumagawa ka ng masama. Ngayon, ginagawa ng isang Kristiyano, hard work, 'di ba po? And contrast din yun sa statement ng ano po natin, ng verses na papunta na sa 29 na let no corrupting talk come out of your mouth, 'di ba? So, ano siya, corrupting talk that destroy, and yung other is yung edifying or yung speech na nag-encourage. So, yun po yung topic po natin ngayong gabi. Pero bago po yung lahat, ano po ba yung ibig sabihin po ni Paul ng corrupting talk? Ano po ba yung corrupt speech, 'di ba po? So, meron po tayong 3 points ngayong gabi. Focus lang po tayo sa verses po na ito. Una, yung prohibition. Ito po yung first part ng verse. Let no corrupting talk come out of your mouths. Next naman po, yung exhortation, yung encouragement na sinasabi po ni Paul, but only as such is good for building up as it fits the occasion. And yung last na topic po ay motivation, di ba? That it may give grace to those who hear. So, unang topic po natin, yung i-guard po natin, yung sarili natin against corrupt speech, or yung prohibition na sinasabi po ni Paul. Pero ano po ba yung corrupt talk? Ano po ba yung corrupt speech, di ba? Madalas, yung una natin pumapasok sa isip natin, di ba? Pagmumura, for example, di ba? Ito yung mga salitang hindi lugod-lugod kanino man. Di ba? Ito ay bad words, masasamang mga salita, foul language, 'di ba? So tama na hindi dapat sinasabi 'yun ng isang Kristiyano, 'di ba? And yun nga, lahat tayo nung binabasa ko 'to, nung pinag-aaralan ko 'to, lahat po tayo matatamaan po sa message po na ito, 'di ba? At yung pinaka-highlight po nito is yung yung corrupt speech, madalas nasasabi po natin kapag tayo ay galit. Pero yung una ko pong sinabi, kapag ikaw ay galit at saka po yung pagmumura, hindi lang po yun talaga actually yung ibig sabihin ng corrupt speech na sinasabi ni Paul na dapat hindi ginagawa ng Kristiyano. Kapag binalikan po natin yung word na corrupt doon po sa sa corrupt speech, ang word niya po sa Greek ay sapros. Ang ibig sabihin po ng corrupt, rotten, hindi lang rotten, bad, bulok, nabubulok, at saka po worthless, walang kwenta. So hindi nangangahulugan na na hindi minsan pag-aaralan po natin later on, hindi lang po siya yung masasamang sinasabi po natin basta-basta. Pwedeng hindi natin alam yung sinasabi natin, corrupt speech na. At ano po yung katangian or characteristics ng pagiging corrupt na ng corrupt speech. So una, ang corrupt speech ay self-centered. So kaya binasa natin yung yung buong paragraph para makita natin yung buong context, 'di ba? Ang buhay natin mga Kristiyano ay hindi na tungkol sa sarili natin, 'di ba? Hindi na ito patungkol sa kung gaano ka kagaling, kung gaano ka maraming nagawa, 'di ba? Ito ay patungkol na, ang buhay natin ay patungkol na sa Diyos. So, unang karakteristik daw po ng corrupt speech ay self-centered. Always turning attention to self. 'Di ba? Bilang binago na ng Panginoon, 'di ba? Ano sabi po sa Philippians 2:3? Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourself, 'di ba? So sa self-centered speech po, ano po ba 'yon? 'Di ba? By nature, makasarili po tayo, 'di ba? Maririnig po natin 'yon sa sa mga tao, or maaring marinig rin po natin sa sarili. Baka yung sinasabi natin lagi nang patungkol sa sarili natin at kung gaano tayo kagaling, at hindi na patungkol sa kung gaano nag-work or gaano kagaling yung Panginoon, 'di ba? Sabi po dito, 'di ba? You hear it in those who always want to talk about themselves or want to direct the conversation to their own interests or towards themselves. And when others talk, they always want to butt in and grab the attention for everyone.
They can't wait until someone else has stopped talking so they can dominate the conversation, di ba? We all recognize how awful it is. We should recognize that we are not what people need, but Christ is, di ba? May kita rin natin to. Pag nag-a-advise tayo, di ba? Baka pag nag-a-advise po tayo dun sa kapatiran natin, sa mga kaibigan natin, ganito kasi yung ginawa ko eh. Di ba? Ganito kasi yung ginawa ko, ganito yung nag-work sa amin. Without realizing na si Kristo yung dapat na binibida mo doon sa sinesharan mo. Di ba? We as Christians, kahit ako, na ano natin yan eh, na ano natin yan, na guilty tayo sa bagay na to, 'di ba? Kahit sa simple conversation, nakita mo yung anak ni ang kulit-kulit, no? Di ko papalakihin yung anak ko na ganyan, 'di ba? Ano siya? Corrupt speech siya, 'di ba? Ano siya eh? Yung imbis na i-acknowledge mo na ang sabihin po natin ay yung solusyon ay makikita kay Kristo at sa mga aral na tinuturo niya, 'di ba? Ang nagiging focus na po natin ay yung mga sarili po natin. So yun po yung example ng corrupt speech na self-centered, 'di ba? Kaya kailangan po natin iwasan na ano po, at the same time, 'di ba? Kapag lagi na lang tungkol sa sarili natin, 'di ba? Nawawalan ng oras yung iba na mag-share tungkol sa sarili nila, 'di ba? At ayun po, yung time na maaring ano po, malaman natin yung kalagayan ng isa't isa, 'di ba? Kapag laging ikaw at ikaw na lang, 'di ba? Yung mga tao po ay ano po, maaring mag-stumble. Ay, ayoko na sumama diyan sa ano na 'yan, sa fellowship, 'di ba? Ayoko sumali sa small group namin kasi 3 lang naman sila nagsasalita eh. Tapos pag dumating na yung time, kaya maganda yung minamanage ni Tito Joy oras, 'di ba? Kasi pag yung 3 huli, pasara na halimbawa yung place, 'di ba? Ano na lang yan, nagmamadali na lang yung share nila, 'di ba? At yung nabibigyan na lang ng oras ay yung mga ano, hindi ko po sinasabing bida-bida, 'di ba? Pero bilang mga Kristiyano, kailangan rin po nating hindi unahin yung sarili natin na mas ma-expose pa po mamaya. Next naman po, sin minimizing or joking about evil dolls or spiritual senses, 'di ba? Na praise the Lord, kapag nag-share po tayo ng dati nating kasalanan, hindi siya yung tone na noon dami kong babae, ang saya, dami kong babae. Hindi dapat ikaw masaya na marami kang babae noon. 'Di ba po? Tama yung na binibida mo yung kasalanan na yun, 'di ba? Yung iba tatawa pa, ang saya nyo, 'di ba? Na po, ito po ay offensive sa Panginoon. Hindi dapat pinagtatawan. Noon, ako eh. 'Di ba? It can be used sa testimony. 'Di ba? Tulad halimbawa kanina, to show na kung gaano ka binago ng Panginoon, 'di ba? So may may tamang use nung ganong bagay. Pero kung sa normal conversation man lang, na binibida mo yung sarili mo, ay noon, ganyan ako noon eh. 'Di ba? Pero nagbago na ako. Pero the way na kwento mo yung bagay na yun, parang mainggit ka. Nagawa ko yung bagay na yun, nagpagdaanan ko yun, di ba? Parang nangiinggit ka na naranasan mo yung mga bagay na yun, di ba? Hindi ka shameful doon sa kasalanan na ginawa mo, di ba? Ayun po yung tinatawag na sin minimizing, di ba? Meron pa po, kapag kapag may kasalanan po tayong nagawa o may nakasalanan nagawa na na hindi sinasadya, di ba po? Mini-minimize natin yung ay, kaya to na sapak ng asawa niya kasi hindi to sumusunod eh. Kaya ito binugbog ng tatay niya kasi hindi to sumusunod eh. 'Di ba? Sin minimizing, hindi po yun. Kasalanan pa rin po 'yun, 'di ba? Kahit anong justification yung sabihin po natin, 'di ba? Ang sin ay sin, it is offensive to the Lord, 'di ba? And the way we speak, 'di ba? Alam po natin 'yan. Kung ano yung sinasabi po natin, ayun po yung laman ng puso natin. At the same time, ayun po yung reflection ng kung ano yung nasa puso po natin. Joking about wickedness is not harmless. To celebrate sin is to indoctrinate our hearts into thinking that sin is not really that big of a deal, to deceive ourselves into thinking that God doesn't think anything of it. 'Di ba? Ay, yung kapatid ko, bakla siya pero wala naman siyang
naagrabyadong ibang tao. 'Di ba? Nag-aano po tayo. Dinedefine na natin kung ano yung offensive sa Panginoon at yung hindi gaanong offensive sa Panginoon. Pero lahat yon bilang Kristiyano, alam natin na offensive yun sa Panginoon, 'di ba? So ayun po yung sin minimizing. To think that sin is not really bad, it inevitably leads people, whether ourselves or others, to indulge in behavior that God hates, 'di ba? The way we kaya siguro ng babae to si pare kasi hindi binibigay ni kumare yung gusto niya, 'di ba? Na gift from God. Alam niyo na yung tinutukoy ko na gift from God, 'di ba? Hindi siya justification, 'di ba? Yung mga statements na ganun, hindi siya minimize nga yung sin. Oo, may pagkukulang yung babae, pero at the same time, hindi mo tinitingnan or minimize mo na yung sin ng isang tao. Hindi lang yung nag-apply ang binabanggit ko lang pong example ay patong third person. Pero pwede nung sa sarili mo, di ba? Kaya ako nagalit kasi una siyang nagalit sa akin. Di ba? Ganun po. Sin minimizing. Last na katangian or characteristic ng isang corrupt speech ay yung thoughtless. Speaking without listening or discernment. Sabi sa Proverbs 18:13, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. So wag po tayong padalos-dalos sa ating mga sinasabi. Dapat ito po, pinag-iisipan po natin lahat ng sinasabi natin. At madalas, naglilik po ito pag galit tayo. Di ba? Kahit sa amin sa sociology, sa psychology din po, pinag-aralan po namin. Kapag galit ka, may wisdom doon eh. Pero mas may wisdom talaga sa Panginoon. Kapag galit ka, wag kang magsasalita ng kahit ano tungkol sa kinakagalitan mo. Kahit sa ibang tao, o kahit hindi lang doon sa mismong kagalitan ka. Kunwari galit ako kay Papo, ikuwento ko si Papo kay Tito Rodel, habang galit ako, hindi ko dapat ginagawa yon. Kasi may tendency na ikaw ay mag-sin. 'Di ba? Meron kang corrupt speech na magagawa, 'di ba? Ayun ay thoughtless. Madalas ng thoughtless speech natin, corrupt speech natin ay nangyayari kapag tayo po ay galit, 'di ba? Although sinasabi ko, total silence is not appropriate solution for sinful speech. Hindi naman nangangahulugan na kailangan mong manahimik, 'di ba po? Hindi nangangahulugan na kapag galit ka, tahimik ka na lang, 'di ba? Hindi po 'yon yung solusyon, 'di ba? Pero we always weigh our words before we speak. Yung masasabi mo, 'di ba? Patuloy pa rin po tayo doon sa corrupt speech, pero papunta na po tayo sa verse, 'di ba? Pero dapat binabantayan po natin 'iyon. So, for next, mag-focus po tayo sa let no corrupting talk come out of your mouths, 'di ba? Paano po siya phrase ni Paul doon po sa verse? Let no corrupting talk come out of your mouths. Huwag mong hayaan, 'di ba? Ina-acknowledge po diyan yung accountability na paano siya sinestructure? Hindi ka nagsasabi ng corrupting talk out of the blue, 'di ba? Merong exposition or merong kung paano siya sinabi. Ibig sabihin, merong control yung individual sa mga sinasabi niya. Let no corrupting talk come out of your mouths. May control ka sa mga sinasabi mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, nasabi ko yun kasi galit ako. Oo, nasabi mo yun kasi galit ka, kasi hindi mo na-control yung sarili mo, nakasakit ka. Kaya hindi pwedeng justification na na galit kasi ako, pasensya ka na. In the first place, hindi ka dapat, nag-act doon sa anger mo. Again, hindi masama ang magalit, 'di ba? Nabanggit rin 'yan nung mga fellowship na nakaraan, 'di ba? Merong righteous anger. Pero gusto ko rin pong i-cite yung balikan, mag-backtrack po tayo doon sa Ephesians 4 verse 28. Be angry and do not sin. 'Di ba? Ina-acknowledge dito na yung anger is a natural emotion na nararanasan ng isang tao. Pero ano yung kasunod? Do not sin. So, dapat meron po tayong self-control doon sa anger po
natin. So, let no corrupting talk come out of your mouth, 'di ba? We do indeed have control over whatever we say. 'Di ba? Hindi siya yung common excuse na hindi ko na-control yung sarili ko eh. Galit ako kaya ako siya nasabi eh. So according to Bible, we are accountable sa lahat ng sinasabi natin. Basahin ko pa yung Matthew 12:36. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Minsan nagbibitaw tayo ng salita, hindi natin sinasadya. Even yung mga hindi natin sinasadya, accountable tayo doon sa judgment day. 'Di ba? So, kailangan natin sundan yung totality ng verse na sinasabi dito, 'di ba? Hindi dapat tayo maging thoughtless. Hindi dapat yun kanina yung sin minimizing, hindi rin siya self-centered, 'di ba? And ayun po, people, even such people can be Christians do have control of our words, which are powerful influence in how the world perceives us. So, kailangan po tayo ay may control sa sinasabi. In the context balikan ko lang po yung context po ng anger. Magkaiba po yung anger at saka yung rebuke. 'Di ba po? Yung rebuke is madalas correcting or reproving someone for their wrongdoing. 'Di ba? Pwede siyang discipline or correction, pero rebuking sin and the need to open to correction, and ang motivation po nito ay love. Yung anger naman po, merong righteous anger, 'di ba? God's righteous anger against sin, which is necessary for His holiness and justice, pero yung human anger po, iba. Bakit siya discouraged, 'di ba? Na be anger, do not sin. Kasi alam natin na yung tao, meron siyang tendency na na yung anger niya can lead to sin and not the same as God righteous anger, 'di ba? May talaga. Kaya nga merong verse na believers are slow to anger, 'di ba? And quick to listen. 'Di ba? Na yung human anger does not produce God righteousness. Kaya hindi po natin pwede gamitin yung basta-basta. Kailangan po natin self-reflection na sinasabi pa ulit-ulit na bakit ka nagalit? Nagalit ka ba dahil na-offend yung Panginoon? O nagalit ka dahil ikaw yung natamaan? And at the same time, yung galit mo ba, ikaw mismo, mag-focus ka lang sa sarili mo, yung galit mo ba, nag-glorify yung Panginoon? O nagdi-discourage yung nakakita nung galit mo? Ayun. At yun rin po, dahil yun nga po, rebuke at yung mga pinag-usapan po natin patungkol po talaga sa atin, naalala ko yung sinabi ni Papo nung fellowship nung nakaraan. Di ba po, na ang salita ng Panginoon ay nakikipag-usap sa atin. Di ba? At sana hindi po natin ginagamit yung God's righteousness to or God's word to rebuke anyone for our benefit. So, kaya maganda mag-focus ka sa sarili mo. Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao kung bakit ka nagkakaroon ng kasalanan. Accountability again. Nais ko pong basahin ng Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Diba? We should prioritize addressing our own significant shortcomings before attempting to correct minor flaws in others. Diba? It's called for humility, self-examination, emphasizing that we are all imperfect and prone to sin. Diba? As Christians, hindi tayo perfect. And yung brothers and sisters mo na kapwa mo Christian ay hindi din perfect. But it doesn't mean, again, iba yung context na hindi mo na siya i-correct. They need correction. Pero at the same time, di ba, hindi ikaw yung authority, final authority for correction. Si Lord.
And yun nga po, babalikan ko po, James 1:19, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Siya ay nagko-complement po doon sa sinasabi na kabaligtaran ng corrupting talk na thoughtless, na sin-minimizing at self-centered. Mas further na mas mas ma-expound yung self-centeredness na contrast ng edifying talk sa corrupting talk sa susunod na part, which is yung speak to edify and build up. So let no corrupting talk come out of your mouths. Next, but only such is as good for building up as it fits the occasion. So, contrast nga po doon sa sinabi ni Paul na gawin na wag natin gawin. Ano yung dapat daw natin gawin? Use for, but that which is good to use for edifying. So, yung Greek nga daw po, na katumbas po nito na literal nung phrase na yon, that if there's any good for the building up of the need. Ibig sabihin po, kung ano po yung pangailangan na kailangan na marinig as it fits the occasion. So, hindi lang po natin kailangan magsalita ng appropriately, di ba? We are also thinking of others, pang-build ng kapwa mo, pang-encourage. We are not just talking to, hear ourselves or yung thoughtless talk. Yung pagsasalita po natin ay pang-encourage ng iba. Di ba? Dinidiscourage ni Paul na magsalita ng to destroy others. Di ba? And ini-encourage ni Paul na tayo po ay salita to build others up. Di ba? Before we speak, we need to listen. The Proverbs 18:13 tells us, if one gives answer before he hears, it is his folly and shame. Diba? We jump to conclusion. Madalas, kapag may usapan, may nangyari circumstance sa buhay po natin, diba? Madalas, po tayo? Related pa rin po sa thoughtless, diba? Meron kagad tayong sinasabi, nabibitawan, na quote-unquote, alam natin kung sasabihin, di sinasadya, dala ng bugso ng damdamin, wala kang self-control, diba? Dapat hindi po tayo ganon, diba? Dapat makinig po tayo, diba? Hindi natin pinakinggan yung yung ibang tao. Ang pinapakinggan po natin yung sarili lang po natin. Di ba? We end up making things worse instead of better. Minsan, yung away po, simple lang. Pero lumalaki kasi doon sa mga reactions po natin. Di ba? Simpleng bagay, pinag-aawayan. Pero kung babalikan mo yung ugat, ang root niya is yung selfishness. At yung ginamit mong language is to destroy, not build up. Diba? Hindi ko sinasabing wag na tayong magalit sa isa't isa or hindi natin i-correct yung isa't isa. Pero we must carefully craft with love yung the way we speak with other people. And kapag, especially when we are angry. Diba? There are ways of at ine-enable ka ng Holy Spirit na makapag-isip bago mo sabihin yung gusto mo. Kasi kung hindi mo isasangguni sa Panginoon, salita ka kagad, madalas sarili mo yon. This means that often before we speak, we need to listen. The Proverbs tells us that, that we want to do all the talking, and as a result, we end up making things worse or instead of better. We don't consider the need of others, so we aren't in a position to meet the need. So kapag selfish po tayo, kabaligtaran po yun ng such as is good for building up. And characteristic ng edifying speech, siya ay patungkol sa pangangailangan ng pagkakataon, fits the occasion. So sinasabi rin po doon, 'di ba? May tamang pagkakataon, 'di ba? Maling pagkakataon na pagalitan mo yung anak mo, yung asawa mo, o yung kaibigan mo sa harap ng maraming tao. Isa yun sa natutunan natin, di ba, sa mga aral na sinasabi po sa atin, di ba? Merong perfect timing for all the occasion. It should be
truthful and sound, grounded in sound doctrine. 'Di ba? Pag binasa mo, pinag-aralan mo yung salita ng Panginoon, ma-amaze ka doon sa mga ginamit na words. 'Di ba? Pinag-aralan natin po kanina, yung ibig sabihin ng corrupt na ginamit sa pros, bulok. Nabubulok, walang kwenta, masama, sira. Pero ano po yung ginamit na word ginamit na word kung paano dinidescribe yung sound doctrine doon sa 2 Timothy 1:13. 2 Timothy 1:13. What you heard from me, keep as pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. So, ang ginamit po na word for healthy doctrine or sound doctrine, yung word na healthy or yung word hygianonton. Yung hygianonton, yun po yung root word ng hygiene. Malinis. Di ba po? So, nakaka-amaze siya. So, ano po yung tingin yung solusyon doon sa sa corrupt speech? Ang solusyon rin po dyan ay yung sound doctrine. Dapat mayroon po tayong maayos na doktrina na kailangan po natin ng wisdom from the Lord, not coming from the Bible. Hindi sapat na kontrolin lang po yung sarili natin kapag tayo ay galit, 'di ba? To build each other up, pero build each other up hindi siya grounded sa sound doctrine. And last, channels of grace. Our words can minister God's grace to others. So, balikan ko lang po yung sound teaching or sound doctrine po, di ba? This verse instructs Timothy to hold fast to the pattern of sound teaching he learned from Paul, emphasizing the importance of faith and love in Christ. In essence, it is a call to faithfully maintain the teachings received grounded in faith and love. So yun po, sound doctrine, sound words are healthy as opposed to rotten and corrupt words. And they are rooted in correct and biblical doctrine and theology. So kung gusto po natin na maayos po yung speech po natin, ibabad po natin yung sarili natin sa sa sound doctrine, di ba? Last, yung motivation. We speak things because we want to minister grace through words. So, ito po yung last part, that it may give grace to those who hear. Again, basahin ko po uli ng buo. Let no corrupting talk come out of your mouths. Ito po yung prohibition ni Paul, or yung wag nyo daw gawin. Next, but only as good for building up as it fits the occasion. Ito po yung dapat nating gawin. At yung huli, ano po yung motivation na gusto na dapat? That it may give grace to those who hear. Diba? Bakit natin to ginagawa? We do all things for the glory of God. Diba? In everything we do at all times. Diba? God works through us. Diba? God works through truth spoken in love. Hindi lang po siya kaya may right timing. At saka important po yung love. Diba? We are His mouthpieces, instrument of His blessings. Diba? Gospel-shaped heart po yung meron tayo kapag grounded by sound doctrine and motivated ng ang motivation po natin is that maging grace tayo sa iba. 'Di ba? We don't to think of it to be a co-worker with God to help Him advance His kingdom and cause. It doesn't take a lot of education to do this. It doesn't take a lot of time or money. All it takes is willingness to speak the truth wisely, discerningly, lovingly, carefully, and evangelistically. And as believers, we should want to do this since it was probably someone's word that opened our eyes and hearts to the life-giving gospel, di ba? Through speech, through hearing, na ipapasa po yung gospel. And yun po, pag-usapan po natin yung mga sinasabi po natin. 'Di ba? Baka mas magaling pa tayo mag-share ng political views po natin kaysa sa gospel. Baka mas madalas mo pang panoorin kung ano yung mas interesado ka sa nangyayari sa mundo kaysa dito sa nangyayari sa church. Ano yung utos sa'yo? 'Di ba?
evangelism, 'di ba? Great Commission. Anong inaatupag mo, 'di ba? Yung corrupt speech, hindi lang po siya sa personal relationship, 'di ba? Naninira ka ng ibang tao kahit hindi mo kilala, 'di ba? Very ano 'yan, very apparent 'yan ng election. Corrupt speech yung pinagagawa natin, 'di ba? Ano pa? Sin minimizing sa work, kahit sa simpleng mga bagay sa work, 'di ba? O yun, yung boss natin, ano talaga 'yan eh. Sa mga ugali niyan kasi ano eh. Kasi trip na trip talaga tayo pahirapan. Ikaw naman, kinausap ka, sinabi, oo nga eh. Hindi ka nagsabi ng masama, pero nag-agree ka doon. Corrupt speech pa rin yun, di ba? In everything we do, di ba, doon sa speech natin, may kita natin na ano, may shortcomings talaga tayo, di ba? And we must help ourselves and mag-ask kay Lord na tulungan tayo kasi yung nature ng buhay talaga po natin ay nakatuon sa pagsasalita ng hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon, 'di ba? Magagalit ka sa kalsada, 'di ba? Kung ikaw ay nagda-drive, 'di ba? Marami talagang dahilan para ikaw ay magalit o makapagsalita ng hindi maganda, 'di ba? Pero at the same time, bilang ikaw isang Kristiyano, 'di ba? Nakafocus ka ba doon sa sa motivation na maging grace doon sa ibang mga tao? 'Di ba? Maaring Kristiyano ka, alam ng iba. Pero the way you speak, ay, ang lakas magmura yan, pero Kristiyano yan. At the same time, ay, Kristiyano yan, pero kung paano siya magsalita sa labas, kung paano siya, panatiko naman yan ng di ba? Yung naririnig sa'yo, hindi na si Lord. Mas madalas pang marinig sa'yo yung yung pangalan ng kapitbahay mo, pangalan ng idolo mo, pangalan ng 'di ba? Ang pinag-uusapan na natin or yung madalas na lumalabas sa isip natin, yung interest natin, wala na doon sa kung paano yung furtherance of the gospel, 'di ba? Meron tayo isang churchmate na may struggle, pero mas alam mo pa yung struggle ng politiko doon sa ibang bansa, 'di ba? Mas concerned ka doon sa Bakit mas concerned tayo doon sa mga tao na hindi naman natin kaano-ano at the same time hindi Kristiyano, 'di ba? Or worse, offensive pa yung pinagagawa sa Diyos. Pero yung sarili mong kapatid na nahihirapan, di mo alam nagugutom pala, 'di ba? So mga ganong mga bagay, 'di ba? Dapat mag-focus po tayo doon sa mga bagay na may eternal value. Mag-focus po tayo sa church. I-equip po natin yung sarili po natin. Hindi i-equip natin yung sarili natin sa current events para may masabi tayo sa kwentuhan ng mga tao. 'Di ba? Guilty din ako diyan eh. Kasi noon galing ako doon sa sa perspective ng mundo. 'Di ba? Pero nagkakaroon po tayo ng problema kapag masyado po tayong nagfo-focus sa mga bagay na walang kwenta. Corrupt speech, 'di ba? Lilipas 'yan. Mamatay yung mga taong pinag-uusapan natin. After ilang years, mawawala na 'yan. Di natatakbo 'yan. At the same time, yung boss mong masama yung ugali na sinasabi mo, 'di ba? Lilipat ka ng trabaho, magre-resign 'yan. Mawawala 'yan sa buhay mo. Pero yung Panginoong Hesukristo, yung mga aral niya, yung mga kapatiran mo, yung kapatid mo, yung pamilya na minimister mo, yung mga words na ginagamit mo sa pamilya mo, habang buhay yan naglalas, 'di ba? Kaya piliin po natin yung po natin, yung mga sinasabi po natin. At yun po, on the personal level, 'di ba? The way we speak sa loved ones po natin, 'di ba? Guilty din ako diyan. Hindi lahat ng sinasabi ko, ako rin ay apektado po nito, 'di ba? Minsan the way I speak to my parents, minsan parang hindi ko sila magulang, 'di ba? Kasi minsan babanggit ni Papa, minsan nire-rebuke ko siya, 'di ba? Pero nare-recognize ko yung heart ko na nanghihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon. Lord, alam ko na nagre-rebuke ako, pero yung respect minsan nawawala yun sa magulang ko, 'di ba? At alam ko po yun na pinagsisisihan ko po yung kasalanan na yun sa Panginoon. Kaya ayun po, tinamaan po talaga ako sa mga sa mga thoughtless and destroying na mga salita, 'di ba po? Kaya tayo po dapat maging cautious po na sa mga sinasabi po
natin, lalong-lalo na po sa pamilya po natin. At lalong-lalo na po sa paano po makikita yon ng ano po, ng kapwa po nating Kristiyano at sa mga tao po na hindi po at na tayo po ang nakikita bilang example ng isang Kristiyano, 'di ba po? So papakinggan ba nila? Papakinggan ba nila yung mensahe ni Hesukristo kung ikaw mismo nakikita nila yung buhay mo na iba? At yung madalas na activity sa ginagawa, ang pinakamadaling basehan ay yung mga sinasabi po natin, 'di ba? Ayun yung maunang mapapakinggan sa atin eh. 'Di ba? Sa bahay, 'di ba? Kung gaano ka katamad, hindi 'yun makikita apparent, 'di ba? Pero the way we speak, kung ano lagi natin sinasabi, kung ano yung lagi natin sinishare, 'yun ka. 'Yun as a Christian, 'yun yung yun yung how you present yourself sa labas, 'di ba? Kaya 'yun po yung yung maging cautious po tayo. And as we close po yung message po, we, followers of Christ, should remind ourselves and aspire to become builders and not destroyers. Our words become tools in the hand of God to help others follow Christ. 'Di ba? And may the Lord bless us to speak to others in such a way that we show ourselves to be the recipients of gospel and then to invite others to join us in our journey to eternal joy and glory. 'Di ba? Tayo ay tumanggap na sa Panginoon. Sana yung tinanggap po natin sa Panginoon na salvation is makita sa buhay natin at maenggan yung iba na makita yun sa atin, 'di ba? Sa paraan ng pananalita natin. And yung nga po, mga dila po natin, 'di ba? Yung dila na ginagamit mo pangkanta papuri sa Panginoon ay same na dila na ginagamit mo para magkasala, 'di ba? At same na dila din na na ginagamit natin yung sa bunganga natin, yung mouth natin to share the gospel, 'di ba po? And gusto ko po magtapos kung paano po inend ni Paul yung Ephesians chapter 4. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So at the end of the day, babalik po tayo kay Kristo at kung ano po yung ginawa niya po sa buhay po natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, Heavenly Father, we praise you, Lord. We thank you, Lord. Lord, sorry, Lord, sa mga shortcomings po namin, Lord. Sorry, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord. Sa paggamit po, Lord, ng mga salita po, Lord, na hindi kalugod-lugod po sa inyo, Lord. At yung mga nababanggit po namin, Lord, na mga bagay po, Lord, na walang katuturan po, Lord. And we acknowledge, Lord, na kami po ay makasalanan at kami po ay patuloy niyo pong binabago sa araw-araw, Lord. At kayo lang po ang may kakayahang magbago po sa amin, Lord. And Lord, we pray po, Lord, sa patuloy po na sanctification and pag-change po ng heart po namin towards your will, Lord. And as we grow in truth and in love, Lord, may we speak about you more and less about the world, and we speak to build one another, to not to destroy one another, Lord. And Lord, we can only do this, Lord, through Christ our Lord and Savior. At pinagpapasalamat po namin na nalaman po namin at na-remind po kami sa mga bagay po na ito, Lord. And ginagawa po namin ito and kinokorek po namin yung sarili po namin. Hindi lang po dahil ito po yung mas nakakabuti sa mga relasyon po namin, Lord. Ngunit ito po ay glorifying po sa inyo, Lord, at pagsunod po sa inyo, Lord. And we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Brother Hilmary, sa napakayaman na salita ng ating Panginoon. Siguro po dadako na po tayo sa ating
prayer time sa panalangin.